Hello guys, welcome back to my channel. So sa video na to, mag-encode tayo ng ating summary ng sales and summary ng purchases. Kasi maraming mga nagko-comment na kung pwede daw na mag-upload ng video para sa data entry, validation, and e-submission ng bat relief. So this time guys, ito, natapos ko na and sana panoorin nyo. Okay? Thank you and tara, punta na tayo sa ating computer. Hello guys, so nandito na tayo sa ating computer. So, nasabi ko nga kanina, ang ating video ay tungkol sa data entry for bat relief. Ito yung gagawin natin, no? Magde-data entry, tapos mag-validate, at the same time, magsasubmit tayo online. By the way guys, ito yung new version, no? Ng BIR Relief version 2.3. Ito yung bagong release ng relief ng BIR. Okay, so first things first, ang bat relief, kailangan nating mag-compute and mag-submit ng mga total sales natin for a particular quarter. So this time, gagawa tayo ng, gumawa ko ng sample dito, no? Sample quarterly summary of sales and purchases. Itong sales natin, sales invoices, ang covering period ng sales nito ay October 1 to December 31, 2021. In other words, lahat ng mga nabenta mo to ABC Company, XYZ Company, and Mr. Juan de la Cruz for the period October 1 to 31, nakasummarize na, no? Nakatotal na. Kaya ang nakalagay dito, invoice number ay various. So, kailangan gumawa ka muna ng listahan mo ng mga sales mo, nakasort siya per company. Tapos, isa-subtotal mo per company. Kasi, ang pag-encode sa bat relief, hindi naman per invoice, per company. No? Para ito-total mo na lang quarterly para hindi masyadong maraming i-encode, isa-summarize mo na lang on a per quarter basis. Okay? So, itong invoice na to, various invoice, ang date niya, covering date ay October to December 2021. And dito sa sample natin, tatlong companies lang or tatlong clients lang ang ating napagbentahan. So dito, kailangan mo ring ilagay, by the way, itong address na itong nilagay ko dito ay city lang. Make sure ilagay mo yung complete address nung ating client, no? Sample lang kasi ito eh. And itong mga TIN number, sample lang din to. Okay? So, ang sales natin for ABC Company for the last 3 months, 25,000. Tapos ang total VAT nun, 3,000. And ang binayaran ng ating kliyente for 3 months ay 28,000. Ito yung nasingal natin, no? So, kay XYZ Company naman, ang total sales natin ay 30,000, VAT of 3,600, and ang total invoice amount ay 33,600. And so on. So, for the last quarter of 2021, ang total sales natin from these 3 companies, no, umabot sa 70,000. Ang equivalent VAT nun, 8,400. And total collection is 78,400. Okay? So, kailangan gumawa ka muna nito. Based dun sa iyong, sabihin na nating sales book, isa-summarize mo na, gagawa ka ng Excel file, lahat ng mga client, isa-sort mo per client, per customer, tapos isa-subtotal mo. Okay? So, ganun din ang gagawin natin for purchases, no?
Sa purchases, ito yung mga pinagbayaran natin, mga supplier, mga utility companies. So, ganun din. So, i-total mo lahat ng mga na bili mo from MLM company, from Mrs. Ramos, lahat ng binayaran mo sa Meralco, for MWSS and Converge, no? Ilagay mo yung address and PIN number. By the way, i-categorize mo yung purchases mo. Is it goods ba siya or services, no? Pag ang mga, assuming ang ating business ay, kunyari, buy and sell tayo ng mga, sabihin na natin mga computer supplies or office supplies, no? Usually, meron tayong mga category dyan. Kung ang binili natin ay goods, ipopost mo dito sa expense amount goods, no? At kung ang binayaran mo naman ay utility companies, no? Like Meralco, MWSS, and Converge, i-post mo siya under expense amount services. Tapos, yung VAT nun, kukunin mo yung VAT. So, ang summation ng dalawa ay amount paid. Ito yung binayaran mo sa ating mga suppliers. Okay? So, dito sa presentation na to, meron tayong total sales of 70,000 and meron tayong total purchases or total expenses na lumalabas na sa 27,000 and 38,000. So, kung ito-total natin itong dalawang to, meron tayong total expenses, goods and services for the last 3 months, no? Fourth quarter of 2021 of 65,000. Okay? So, kung meron na tayong ganito, pwede na tayong dumiretso dun sa ating data entry sa ating VAT relief program ng BIR. Ito tayo sa BIR. Tapos, sa bandang ilalim, hanapin natin sa bandang left side yung downloadables. Yan. Sa downloadables, meron ka makikita dito sa left panel ng mga program nila. Ito, i-download natin itong relief version 2.3. Yan. Pag pinindot mo yon, ito na yung mga link na ipipress mo. So ako, nakapag-install na ako nito, i-click mo lang to, BIR Relief version 2.3.exe, tapos kung sana siyang i-install sa desktop mo o kaya sa laptop mo, pili ka lang ng kung saan mo siya i-save na folder, ikaw na bahala. So ako, na-save ko na siya dito sa aking desktop. So, ito yung icon na lalabas, no? Relief data entry, relief database, at saka relief validation. So, pag kinlik mo to, yan, may lalabas na pop-up message, no? Kailangan mong i-type yung username and password. Now, bago ito lalabas, may isa pang data entry na ipapakita. I-encode mo muna yung withholding agent details mo. Ako kasi na-encode ko na, kaya hindi na lumabas yun. So now, ang kailangan ko na lang i-type in dito yung aking username and password. So, ang password ko, yan. Pagka in-encode mo na yon, okay. Yan. Ito na yung lalabas na data entry, no? So now, ang gagawin natin, una, yung sales. Click mo to, sales. Yan. Tatanong niya dito, taxable month. Piliin mo yung December. Kasi last quarter tayo magpa-file, no? Tapos, gawin mong 2021. Tapos, i-press mo yung update.
Yan. So makikita mo dito, ito na yung data entry natin for sales. Now, since meron na tayong listahan, no, kanina, ito na yon. Ito ang mga details na kukunin natin. So, para makita natin yung screen, liitan ko na lang to. Habang nag-encode kasi tayo, dapat nakikita natin yung detalye. Ayan. So, medyo hindi pa rin kasya. Ito kasi program nila, andito sa center, hindi mo siya pag kunyari, nag-minimize ka, yan, pag nag-minimize ka, ito, kitang-kita mo na dito, yan, no? I-move na lang natin ng konti. Yan, no? Kailangan, i-center mo lang, Yan. So, okay na yan siguro. So, dito naman, liitan pa natin ng konti kasi kailangan makita natin yung screen ng breakdown ng ating sales at the same time yung screen nitong data entry. Yan. Okay? So, dito sa program, i-click mo yung add. Yan. Kung sana siyang pupunta doon. So, ang TIN number ng unang client natin, ito, di ba? Ito. So, i-type mo lang 111-222-333. Kung saan na siyang pupunta. By the way, itong ABC company, nag-auto-populate ito kasi nakapag-encode na ako ito before, kaya nakasave na siya. So, kung gusto mo, palitan mo na lang ulit ito. Although, tama naman, ABC company ang i-encode natin. So, i-type mo na lang. Tapos, ang gross taxable, ito, i-type mo yung gross taxable dito. Ito guys. Invoice amount ang i-type mo dyan. Gross taxable, invoice amount. So, kung itatry natin, 28,000. Kung makikita mo, nag-auto-populate siya, no? Nag-auto-compute siya. Make sure na yung amount mo tama. Tapos 28,000. I-categorize yan dyan Exempt ba yan or zero rated ba yan o taxable ba yan? So dito, kusa siyang pumunta sa taxable. Net of VAT. Tapos, tab mo lang, tab. Yan, para pumunta dun sa VAT rate, 12%. Yan, kusa siya nag-compute, 3,000. So tama, di ba? 3,000. So, pagka ganyan, yan, i-tab mo lang, save ulit. Okay? So, meron na tayong isang entry. So, another one. So, mag-encode tayo ulit, mag-add ulit. So, another client, 001121245. Naka-encode na kasi yan at na previously, kaya kusa siyang nag-populate. Kung sakali, first time yung mag-encode, magiging blanco ito. So, itatype mo na lang yung name ng company. Okay? So, now, mas madali yung trabaho ko kasi na-encode ko na ito. 33600, yung total invoice amount, no? Tab. Punta siya sa VAT rate, 12%. Yan, 36, di ba? Tab ulit, and save. Yan. Add tayo ulit. Ayan. Ang last client natin ay, ito to. 003-625145. Si Mr. De La Cruz na andyan na rin siya. So, i-type mo na lang yung 16,800. Yung sales natin sa kanya, invoice amount, tab, 12, 1.8. Ayun 1.8. Okay? Tapos, save. So, tapos na natin yung yung summary ng sales, assuming, kung ang companies natin ay 3 lang, tapos na tayo. Pero kung marami yan, tuloy-tuloy lang natin. No? Kung ipe-press mo tong inquiry, makikita mo dyan,
kailangan mag-tie up tayo dun sa total sales at saka yung total output tax. Magkano ba yung total sales? Dito, ang total sales ay 70,000, no? Ang output tax ay 8,400. So, tama tayo, di ba? Okay, so i-back mo lang yan. Yun. So, in other words, natapos na natin yung pag-encode para sa summary ng list of sales. Okay? So, exit tayo.